Gumugol siya ng 300 taon sa Black Knights, na sapat na panahon para maging matatag siya at manahimik. Ang isang taong tulad ni Fan Shou ay hindi matatakot sa kamatayan dahil naniniwala ang mga tao sa lupaing ito na mayroon na lamang siyang isang dekada o higit pa upang mabuhay. Determinado siyang mabuhay ng maayos at mahabang buhay, kahit nasa gitna nila. Ang labanan sa labas ng pangunahing bulwagan ay nagpapatuloy pa rin. Si Duan Musheng ay nakikipaglaban sa dalawang Black Knights, hindi mock-alamang. Ang labanan ay napakatindi na halos walang slab sa plaza ang nananatiling buo. Si La Shou, na puno ng enerhiya, ay sumigaw, masyadong mabagal. Nang marinig ito, pinabilis ni Duan Musheng ang kanyang paghawak ng sibat. Len Luo, hindi mo lang minamaliit ang iyong sarili, ngunit labis mo ring minamaliit ang Evil Sky Pavilion. Ang mukha ni Fan Shou ay nagpakita ng kawalan ng paniniwala. Imposible. Paano mapipigilan ng isang nascent Divinity Tribulation Realm Cultivator na kakapanganak lang ng dahon ang 2 dahon at 3 dahon na nascent Divinity Tribulation Realm Cultivator ng sabay? Dahan daw ang hinahaplos ang kanyang balbas, nagpaalala si La Shou, kailan mo gagamitin ang iyong pinakamalakas na teknik kung hindi ngayon? Ang pinakamalakas na teknik sa cultivation ay tinatawag na Grand Technique. Ang isang Grand Technique ay uubos ng malaking bahagi ng nagtitipong enerhiya ng isang tao. Sa makatuwid, hindi basta-basta magpapalabas ng kanilang Grand Technique ang mga cultivator. Gayunpaman, si Duan Musheng ay tila isang makina na puno ng walang limitasyong nagtitipong enerhiya. Hindi siya bumagal kahit kaunti. Sa gabay ng kanyang master, ang kumpiyansa ni Duan Musheng ay lubos na tumaas. Tumalon siya at inihampas ang kanyang Overlord Spear. Sa kanyang isipan, nakita niya ang eksena ng pagpapakita ng kanyang master ng Supreme Move. Imperfect Divine Intervention. Sigaw ni Duan Musheng. Ang sibat at ang espada ay mga paraan lamang tungo sa parehong layunin. Bumuhos ang maraming anino ng sibat. Walang oras ang dalawang Black Knights upang umatras. Sa isang malakas na pagsabog, ang higanteng kulog na nabuo ng mga anino ng sibat ay direktang tumama pababa. Hindi nagtagal, nang hamupa ang alikabok, ang lupa ay magulo, walang anumang pagsasabuatan o pagsasamantala sa iba. Matapang siyang lumaban sa dalawa, ngunit natalo pa rin sila, at ang kanilang pagkatalo ay lubos. Nabasag ang mga maskara ng dalawang Black Knights, na nagpapakita ng kanilang nagulat na mga mukha. Lumapit si Duan Musheng kay La Shou at lumuhad sa isang tuhod. Salamat sa mga tagubilin, Master. Natutuwa akong hindi kita binaygo at nagawang talunin ang dalawang ito. Tumango si La Shou sa kasiyahan. May isa pa, napalunok si Fan Shou, hindi makapaniwala. Sina Yu Chong at Duan Yanhong, na puno ng kahihiyan, ay sumigaw ng sabay-sabay, walang silbi ang subordinate na ito. Tumawa si Siu Honor, hindi mo kailangang tawagin ang iyong sarili na walang silbi. Dahil natalo ka ng aking master, maaari mong ipagmayabang ito sa hinaharap. Sinulyapan siya ni Duan Musheng, hindi ba ako ang tumalo sa kanila? Tumawa si Siu Honor, third senior brother, dapat mong pasalamatan ang master sa pagbibigay sa iyo ng Overlord Spear dahil nakatulong ito sa pagpapasibol ng dahon ng iyong avatar. Tama ka, little junior sister. Ang aking imperfect divine intervention ay malayo sa lakas ng aking master. Kung hindi dahil sa Overlord Spear, hindi ko matatalo ang dalawang iyon. Nang makita ang sitwasyon sa loob ng pangunahing bulwagan, nagulat ang dalawang Black Knights. Bakit walang kapangyarihan ang pinuno ng Black Knights, isang taong may 8-leaf avatar, na lumaban? Kahit papaano, matindi kaming nakipaglaban sa aming 2 at 3 dahon na avatar. Kahit na natalo kami sa huli, sa antas ng kultibasyon ng pinuno, dapat niyang nakayang makipaglaban kay Gishenbol ng 3 araw at 3 gabi bago malaman ang resulta. Tiningnan sila ni La Shou nang walang pakialam. Selyuhan ang kanilang mga antas ng kultibasyon. Nang susugod na sana si Duan Musheng, nagboluntaryo si Pan Zhong, ipaubaya ninyo ito sa akin. Dalubhasa ako rito.
Ang antas ng kultibasyon ng isang cultivator ay pangunahing nagpapalipat-lipat ng nagtitipong enerhiya mula sa kanilang dantian Sea of Qi sa pamamagitan ng kanilang 8 pambihirang meridian. Ang pagseselyo sa 8 meridian sa pamamagitan ng mga karaniwang pamamaraan ay hindi kasing simple ng maaaring lumitaw. Maraming tuso na individual ang mas gustong manipulahin ang kanilang mga dantian upang ma-unblock ang kanilang mga selyadong meridian. Nang marinig ito, tumanggo si Lasho. Talaga, ang Clarity Sect Meridian Sealing Technique ay may natatanging mga lakas nito. Nang makuha niya ang pahintulot, sabik na lumipad pababa si Panjong. Gayunpaman, hindi siya nakalapag ng maayos at natamba. Nang makita siyang natitisad, nagalit si Yu Chong. Ang Clarity Sect ay isang prestihiyosong sekta ng matuwid na landas. Paano magkakaroon ng traidor tulad mo ang sekta? Nang marinig ito, sumanghal si Panjong, tumahimik ka, talunan. Meridian Sealing Technique. Pagkatapos ay pinagsama niya ang kanyang mga daliri at sinimulan ang proseso, naglalapat ng isang makapangyarihang millennial killing technique. Isang sandali ng ecstasy ang bumalot sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, matagumpay na nasil ni Panjong ang kanilang cultivation. Sinabi niya, humihingal at basang-basa sa pawis, Pavilion Master, nasil ko ang kanilang 8 meridian. Walang makaka-unblock sa kanila maliban sa akin. Iwinagayway ni Lasho ang kanyang kamay, inuutusan silang ikulong at mahigpit na bantayan. Bumalik siya sa kanyang upuan sa pangunahing bulwagan at dahan-daang binigkas ang pangalang Yishan. Nang marinig ang kanyang pangalan, nang inig si Yitinching at dali-daling lumuhad sa lupa, nababalot ng kahihiyan at pananabik. Sumagot siya, Master. Nang makita ito, umiling si Lasho at hindi sumagot. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Fansho. Lanluo, binigyan kita ng maraming pagkakataon. Dahil hindi mo ito pinahalagahan, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Nang marinig ito, mapait na tumawa si Fansho, Old Senior, hindi mo kailangang magsayang ng iyong hininga. Dahil natalo ako, nararapat akong mamatay. Napakunot ang noo ni Lasho nang marinig ito. Handa bang maglihim ang isang taong may 8 leaf avatar para sa isang tao sa palasyo? Sulit bang itaya mo ang buhay mo para sa taong ito? Sa puntong ito, walang saysay ang magpalitan ng anumang salita. Ding! Napatay ni Ming Xian ang isang target sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Ginantimpalaan ng 1,000 merit points. Nang marinig ang abiso ng sistema, kalmadong nagtanong si Lasho, Dark Knight Chinchani, sa tingin mo babuhay pa siya? Buong kumpiyansa na sumagot si Fansho, napakahusay ni Chinchani. Bagaman napakalakas ni Ming Shirin, hindi siya dapat umalis sa Great Hall. Kung mas malawak ang espasyo, mas nakakalamang ito para kay Xinjiangyi. Pinatay mo si Li Qing, at papatayin ni Xinjiangyi si Ming Shirin. Sa tingin ko, patas na tayo ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, itinuro siya ni Sio Honor at sinaway, sinumang mayabang ay mayabang. Maliit na babae, napakalakas nga ng Evil Sky Pavilion, ngunit ginawa ka nitong polaka sa balon. Noong naglakbay ako sa ilalim ng kalangitan ng walang hadlang maraming taon na ang nakalipas, hindi ako mapipigilan kahit ng master mo. Bigla niyang napansin ang isang kakaibang bagay at nagtanong, maliit na babae, bakit napakalaki ng mga mata mo? Nakatingin si Sio Honor sa labas ng pangunahing bulwagan. Nakatingin din sina Panjan, Zhou Jifang, at ang iba pa sa labas. Naguluhan si Fansho at ibinaling ang kanyang ulo upang makita si Ming Qian na pumapasok sa bulwagan sa isang kaawa-awang kalagayan. Hawak niya ang isang maikling kutsilyo sa kanyang kanang kamay at isang duguan na ulo ng tao sa kanyang kaliwa. Nagulat si Fansho at nagpumilit na tumayo, ngunit hinarang siya ni Duan Mushan gamit ang Overlord Spear. Kung gusto mong mamatay, madali lang. Isang saksak lang mula sa sibat ang kailangan para patayin ka. Tumalon si Ming Xian at lumuhod sa gitna ng pangunahing bulwagan. Hindi ko sinasadyang patayin si Chinchani. Nagtatago siya ng isang tuktok na sandata, kaya wala akong pagpipilian kundi patayin siya bilang pagtatanggol sa sarili. Nang marinig ito, tuluyang nawala ang isip ni Fansho. Hindi niya matanggap ang kinalabasan na ito.
Akala ko tiyak ang tagumpay ni Qin. Tutal, walang sandata si Ming Shirin at hindi pa siya nagpapasibol ng anumang dahon sa kanyang avatar. Sa kabilang banda, si Xinjiang ay may pinakamalalim na antas ng cultivation sa mga Dark Knights. Nagmamay-ari siya ng isang tuktok na 3 dahon na avatar at isang sandatang kasing antas ng lupa. Imposible ito. Labis na nagulat ang mga babaeng cultivator ng Yenyu Palace. Napakalakas ng Evil Sky Pavilion. Kung ihahambing, napakaliit ng Derived Moon Palace. Sa sandaling ito, hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas sa kasiyahan at pinuri, hindi masama. Tuwang-tuwa si Ming Shirin nang marinig ito. Master, napakahalaga ng sandatang kasing antas ng lupa na ito. Gusto ko itong pinuhin. Hindi pa siya nakapagsasalita. Sumigaw na si Fansho, nangangahas ka. Sumagot si Siu Honor, talaga. Sinusubukan mo kaming takutin sa yugtong ito. Nanatiling tahimik si Lasho sa sandaling ito, naiintindihan na si Xinjiang, na namatay, ay hindi mapapanatag sa kanyang libingan kung malalaman niyang pinupuno ang kanyang sandata. Gayunpaman, bilang talunan, wala siyang masasabi. Kung natalo siya ng mga mula sa Noble Path, maaari pa rin niya silang tuyain. Gayunpaman, ito ang Evil Sky Pavilion. Kahit napunatin ni Ming Shirin ang mga litid at buto ni Chinchoni, wala siyang masasabi tungkol dito. Nang makita ang katahimikan ng kanyang master, muling nagsalita si Ming Shirin, hinihiling ko ang pahintulot ng master. Nagalit ng labis si Fansho. Sinubukan niyang paikutin muli ang kanyang nagtitipong enerhiya, ngunit natuklasan niyang walang laman pa rin ang kanyang dantian. Dahil naglakbay siya ng malayo at malawak at nakita ang lahat ng uri ng pamamaraan at teknik ng cultivation mula sa iba't ibang sekta, ito ang kanyang unang pagkakataon na makatagpo ng binding cage technique. Nakaupo sa pangunahing bulwagan, casual na nagsalita si Lasho, dalhin mo rito. Tumalon ang puso ni Ming Shirin sa kagalakan. Magalang niyang iniabot ang maikling kutsilyo sa kanyang master. Napakabihira ng mga sandatang kasing antas ng langit. Maraming cultivator ang hindi makakatagpo ng isa sa kanilang buong buhay. Bukod dito, kahit na nagmamay-ari sila ng isang sandatang kasing antas ng langit, hindi nila ito basta-basta ibubunyag maliban kung ang kanilang mga antas ng cultivation ay nasa nascent divinity tribulation realm. Tutal, mahihirapan silang magbantay laban sa mas malalakas na cultivator na naghahangad ng mga sandatang kasing antas ng langit. Sa makatuwid, maraming cultivator ang kontento sa pagmamay-ari ng isang tuktok na sandatang kasing antas ng lupa. Maaari itong patigasin at pinuhin sa isang sandatang kasing antas ng langit sa hinaharap. Gayunpaman, napakahirap pinuhin ang isang sandata. Imposibleng pinuhin ang mga sandata nang hindi gumugugol ng ilang dekada sa proseso. Gayunpaman, napakalakas ng pang-akit ng isang sandatang kasing antas ng langit na maraming cultivator ang handang subukan ang proseso ng pagpino. Napansin ni Lasho na hindi ang pinakamahusay ang disenyo ng kutsilyong ito. Sa katunayan, medyo pangit ito. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. At tahimik na lumitaw ang walang pangalan sa kanyang palad, hiniwa ang maikling kutsilyo. Nagulat ang karamihan dahil parang sinusubukan ni Lasho na basagin ang kutsilyo gamit ang kanyang mga kamay. Ngumisi si Fansho sa tanawin. Bilang isang tuktok na sandatang kasing antas ng lupa, katawa-tawa na subukang basagin ang kutsilyong ito gamit ang iyong mga kamay. Inaasahan mula sa isang kontrabida na naghahangad ng pag-aari ng isang patay na tao. Paano ka nakakatulog sa gabi? Sinulyapan siya ni Ming Shirin. Kung nabubuhay tayo ayon sa iyong mga pamantayan, ang mga nakikipaglaban para sa mga sandata sa mundo ng cultivation ay hindi makakatulog sa gabi. Hindi pinansin ni Lasho ang kanyang mga salita. Noong nakaraan, nang ginamit niya ang walang pangalan laban sa kambal na espada ng lalaki at babae, nanatili silang hindi nasaktan. Sa kasalukuyan, hindi rin naapektuhan ng walang pangalan ang tuktok na sandatang kasing antas ng lupa. Naisip niya sa sarili, nangangahulugan ba ito na ang walang pangalan ay hindi kahit isang sandatang kasing antas ng lupa? Sa pag-iisip na ito, itinapon niya ang kutsilyo kay Ming Shirin. Agad na nahuli ni Ming Shirin ang kutsilyo na may masayang mukha, ngunit sa sandaling nasa kanyang kamay ang kutsilyo,
Lumitaw ang isang bitik, at pagkatapos ay nahati ito sa 2 piraso.